So hello mga kumartes, meron nga pala akong daladala ngayon, meron akong pa-order sa company. So thank you sa mga katrabaho ko at saka dun sa mga nag-PM na o-order sila. So ako naman kasi mga kumartes ayokong mamili. So since try lang naman to, yung iba kong katrabaho, inalo ko na umorder. So syempre pag nagustuhan nila, uulit. Syempre kinakapa ko din naman yung mga yan kasi minsan wala na din talaga natitira sa mga sahod. Kaya naman din yung cookies natin, hindi ko na rin naman minahalan. So ang sarap din naman talaga mag-bake lalo na kapag nasasarapan yung mga kakain. So sana this year magkaroon na tayo ng heavy duty na stand mixer para makapag-bake na rin ako ng mga tinapay. Gusto ko kasing itry yung cheese pandesal. Diba? Para hindi na ako bibili sa labas. Syempre, sariling gawa, hindi natin titipid din sa cheese. So ayun, sana magta-tricycle ako ngayon pero walang dumadaan kaya nag-jeep na lang ako. Kapag ka ganito kasing mainit, minsan nagta-tricycle na lang ako hanggang terminal. Pero dahil nga walang tricycle, nag-jeep na lang ako at dito nga ako bumaba sa may Honda. Kita nyo naman kung gaano kainit mag-antay dito. Buti na lang, maya-maya nandyan na din naman yung shuttle namin. So dapat bago mag-4 na andito na tayo sa pick-up point. Pagkalagpas na kayo ng 4 na dumating dito, panigurado may iwan na kayo ng shuttle. So salamat sa mga umorder talaga ng ating cookies. Alam nyo naman na minsan sinisipag ako mag-bake, minsan tinatamad. Kaya siguro tatanggap na lang tayo ng mga pre-order. So ayan na, andito na nga pala tayo sa locker. Sabi ko sa katrabaho ko, videohan niya na lang kung saan yung locker niya. Tapos binigay na lang niya sa akin yung password. Kaya ayan, alam ko kung saan. So sabi ko nga sana mabilis ko lang siya mabuksan. So pwede naman yung ganito, basta ibibigay sa inyo yung password. So nakadalawang attempt nga pala ako dito sa locker ng katrabaho ko. Akala ko talaga hindi ko mabubuksan. Tapos ayan, iniwan niya na nga pala dito yung bayad niya at yung order niya ilalagay na natin dito sa loob ng locker niya. Dahil hindi pa nga dumadating yung malaking pouch na order ko, nasa dalawang maliit na pouch nga pala nakalagay yung kanyang mga cookies. At dahil ang dami niyang in-order na cookies, 5 piraso, meron siyang libreng macarons. So ayan, shoutout kay Giant. Thank you sa order. O diba, ang cute ng locker niya. May mga picture. Samantalang yung akin, walang kalatoy-latoy. Binili ko na ulit yung kanyang lock. Tapos hinila-hila ko pa yan para sure na hindi talaga siya mabubuksan. Baka mamaya kasalanan ko pa, maiwanan ko pang bukas yung locker niya. Katapos naman no, nagdiretso na ako sa locker ko at pumasok na rin ako. Fast forward, ayan, awas na ulit tayo mga kumartes at nagpakaon na ulit ako sa asawa ko. So nakakaon naman ako niyan basta hindi lasing. Minsan kasi kapag ka napapainom yan, panigurado wala tayong kaon, maglalakad tayo. So pagkadating naman sa bahay, magsasaing na tayo. Kasi yung anak ko magbibinalot daw kasi tinatamad daw siyang bumaba sa kantin. Kaya naman ako namomroblema ako kung anong ipabibinalot ko sa kanya. Wala pa naman ako mga biniling pansabinalot. So kahapon, ang ulam niya imbutido. Ngayon naman ang naisip ko, itlog na may patatas. So bahala na sa mga susunod. So ang ganda nga pala ng buwan ngayon, bilog na bilog tapos ang liwanag. So pagkatapos naman nun, mag-e-edit na ako ng aking vlog tapos mag-e-edit na rin ako ng pang-affiliate videos ko. Pagkatapos ko nga pala mag-sign, sabi ng asawa ko, kakain daw siya. Kaya naman ayan, pinag-air fryer ko na lang siya ng tapang manok na binili ko nga pala kay tita. Doon yun, susuki natin sa palengke. Tapos ang iniinom nga pala ng asawa ko sa umaga is Milo, hindi na kape. Tapos nagtimpla na rin ako ng Milo ko. At ayan yung macarons natin, 5 piraso na lang. So dapat pala yung ating macarons ay nakalagay sa airtight container para nagmomoy siya tapos masarap kainin kasi malambot. So yung mga tirang ulam sa rep, ininit ko na lang at yun na nga lang yung inulam ko. Sayang na naman kasi yung mga ulam pagka napalagay sa rep, hindi na naman makakain. Ito nga pala yung ulam na galing pa sa biyanan ko. So pagkatapos kong kumain mga kumartes, nagdi-devotion na ako. So kayo ba, mga nagbabasa ba kayo ng Bible nyo? So naging routine ko na nga to at nakasanayan ko na rin to araw-araw. Papatugtog lang ako ng mga worship song tapos magbabasa ako ng Bible. So hindi naman ako nagbabasa ng sobrang dami. Kahit isang chapter lang okay na yon. Kahit gaano pa tayo ka-busy, wag nating kakalimutan si Lord. Sobrang ganda lang kasi lagi nagbabasa ng Bible kasi binibigyan tayo lagi niya ng guidance. Yung kahit sobrang stress ka, magulo yung utak mo, basta si Lord yung uunahin mo, gagaan lahat. Sobrang ganda nga nung binabasa ko dyan. At syempre, babasahin ko din sa inyo. Ito yung sinabi ni King David na papuri kay Lord. Chapter 22 verse 21. Bine-bless ako ni Lord kasi tama ang ginagawa ko. Malinis ang buhay ko kaya binibigyan niya ako ng reward. Sinunod ko ang mga gusto ni Lord, wala akong ginawang masama at sa Diyos ko di ako tumalikod. Lahat sinusunod ko, lahat ng utos niya. Kanyang mga utos di ko binabaliwala. Alam niyang wala akong maling ginawa at ginawa ko lahat para hindi magkasala. Kaya nga binibigyan ako ng reward ni Lord kasi tama ang ginagawa ko. Alam niyang malinis ang buhay ko. Tapat ka o Diyos sa mga tapat sa'yo. Sa mga mabubuting tao, sobrang buti mo. Sa mga nabubuhay ng malinis, malinis din ang hangad mo. Pero sa mga manloloko, hindi ka magpapatalo. Ang mga humble, nililigtas mo. Pero ang mga mayabang, binababa mo. Ikaw, O Lord, ang aking ilaw. Lord, binigyan mo ng liwanag ang kadiliman.
yan. Dahil sa'yo, kaya kong talunin ang mga lumulusob na army. Dahil sa aking Diyos, kaya kong tumalon sa kanilang depensa. Perfect talaga ang ginagawa ng Diyos. Basta sinabi ni Lord sure na mangyayari. Siya ang shield ng lahat para sa mga humihingi ng tulong sa Kanya. Si Lord lang ang Diyos, wala nang iba. O diba mga kumartes, ang ganda talaga ng verse na to. Kaya nako, yung mga naliligaw ng landas dyan, ako magbasa na kayo ng Bible. So ang i-recommend ko sa inyo, itong ang Bible Pinoy version na ginagamit ko. Sobrang dali lang kasing intindihin ng Tagalog niya. Syempre magsusulat din ako sa aking journal. Pagkatapos naman nun, magsasampay ako ng aking mga nilabhan. Uniform nga lang pala to ni Kurt dahil may pasok pa siya bukas. Ito nga pala yung laundry basket na binigay sa akin ni tita. Kapasko nga pala niya yan sa akin, kaya naman ayan, gamit na gamit ko. Pagkatapos naman ito mga kumartes, mag-i-edit na ako, tapos pwede na ako matulog. Sana all na lang talaga kapag dadating sa bahay, matutulog na lang. Sa ngayon talaga, hindi ko pa magawa-gawa yun. Marami pa kasi akong trabaho na kailangan tapusin pagkadating dito sa bahay. Ayan lang muna. Bye!